Hi, so just want to talk about this book. So one chapter na lang ako, matatapos ko na siya tonight. So basically summary na lang yung last chapter. So this is The Psychology of Money by Morgan Housel. Ayan, nabili ko siya sa Fully Book Shopee. So this is not a new book. So dami ng YouTube channels, mga sinasubscribe ko, mga personal finance investments na YouTube channel that keeps on promoting the psychology of money, mga main points, main summaries, ganyan. Pero interestingly, sa mga napapanood kong YouTube videos, YouTube reviews, mostly one half lang ng book yung nasa summary sila. Actually, there are 20 chapters in this book. So usually 10 chapters lang yung mga nasa YouTube. So nagulat ako na mayroon pa palang 10 more chapters. But anyway, should you buy and read this? For me personally, yes. Kasi basically explains how we handle money, how we earn, how we handle, how we spend, how we save, how we invest. More of the psychology talaga in our brains, in our behaviors, in our control, ganyan. And pinakatumatak talaga sa akin dito is chapter 1, No One's Crazy. Tama ba? Tama. No One's Crazy. Ayan. Tsaka chapter 9, Wealth is What You Don't See. Chapter 9. Yan. No One's Crazy na as a major literature background, na with background din sa cultural heritage minor under the Department of Sociology and Anthropology. Reading multiple texts, reading many literature in my graduate school life, pinapalawak ang pananaw, point of view mo, perspektiba, na bawat isang inilalang, bawat isang individual sa mundong ito ay syempre may kanya-kanyang konteksto, may kanya-kanyang background. So huwag tayo basta-basta manghusga. And no one's crazy na yun nga, kung pinanganak ka sa ganitong bansa, pinanganak ka sa ganitong bansa, ganitong kultura, may iba't ibang tayong pananaw, paniniwala sa mga bagay-bagay sa mundo, na syempre bilang mga ibang kultura, ibang kinalakhan, di ba? Ibang ating pananaw, ibang ating opinion, ibang ating perspective tungkol sa mga bagay-bagay na papasok din sa usapin ng pera, sa gantong kultura, gantong kultura, ganon. No one's crazy. Lahat tayo hinubog o lahat tayo ay minolde ng ating kapaligiran, ng ating upbringing, paano tayo pinalaki ng ating komunidad, ng ating pamilya, ng ating angkan. So it's not just a matter of perspective. Tapos tong sa Wealth is What You Don't See talaga, alam kong sa mga iba't ibang YouTube channels pinag-usapan na to. So ang kanyang subtitle, Spending Money to Show People How Much Money You Have is the Fastest Way to Have Less Money. So para sa akin, yun yung pinaka tumatak sa akin dito sa The Psychology of Money. Na we have these material possessions na madami tayong binibili, madami tayong pinopost sa ating social media or kahit sa ating pananamit, sa ating mga gamit, sa ating mga properties, ari-arian, ganyan. Pero hindi alam ng mga tao ano itsura ng ating mga bank accounts, ilan ng ating bank accounts, magkano ang laman ng ating bank accounts, diba? So maaaring may mga taong, wala ko binabanggit na pangalan ha, may mga taong todo bili ng mga branded, mga taong todo show off, pero di natin alam kung ang pera na yun ay inutang o ang pera na yun ay galing sa kanilang mga savings, hindi natin malalaman. Tapos on the other hand, meron din mga taong simple ang kanilang pananamit, simple ang kanilang pamumuhay, pero ang kanilang mga bank accounts at investments ay 6-7 digits pala ang kanilang portfolio, ganyan. Ako, di ba, sino ba naman ako? I'm just a random person dito sa, kita yung sunburn ng watch ko. I'm just a random person dito sa SOCMED, di ba? Hindi nyo alam ilan ng aking bank accounts, hindi nyo alam magkano laman ng aking bank accounts, ano ang aking mga investments, ganyan, aking portfolio, dividends, investments. Kasi syempre di ko naman i-announce, i-broadcast. And the same way goes for you, aking mga viewers, viewers, subscribers, ganyan. Don't forget to like, subscribe, follow nyo ako, diba? Di ko naman din alam syempre mga sitwasyon ninyo sa bahay, di ko alam anong inyong mga trabaho, personal finance statements, ganyan, inyong mga investments. Yun, so, wealth is what you don't see. So, yun, share ko lang, itong damit na to, high school pa to, nung sumali ako sa Rotary Club nung high school namin, so may pantulog siya. Pero at least, diba? Yan, mga damit ko sa aking cabinet mula pa nung college, meron pang ako mga damit ng college sa cabinet pa. Ayan, so obviously sa libro, sa survivor buffs lang ako maluho, ganyan. Bakit ko dinedefend sarili ko? Talagang justify ko lang ang book hoarding. Pero mas iba't ibang mga aspekto ng aking buhay, kuripot ako, mas inilalaan sa investments, sa aking bank account, sa aking pera. At sana parang personally, syempre personal finance is called personal finance for a reason. Personal, iba-iba tayo ng estado ng buhay. I would like to think na I'm doing better ngayon, tantahin na mas na-departmentalize natin ang ating mga needs, mga wants, ano yung mga luho, ganyan. Hindi tayo check out na lang ng check out. Yun, so kayo, why not grab a copy or hiram kayo, ganyan. Kung may mapaghiraman, The Psychology of Money by Morgan Housel, because it's
psychology talaga. How we handle money, how we spend money, how we save, and how we invest our money. So basically, yan, para kanino ba talaga ang pera? Siyempre, ultimately, no one's there to save you but yourself. In terms of money, ganyan, siyempre, ating mga desisyon sa buhay ay may consequences din sa ating buhay, whether positive or negative. Depende na lang sa inyong psychology. So, should you read this? For me, yes. Yun lang. So, after this, nasa letter H na ako ng aking alphabetical book challenge. Letter I na ako. Actually, yun na yung babasahin ko. Yung nakahiga na yan. Nakalabas na. Kasi yan na yung next kong babasahin. Letter I. Yun lang.